Dear Kat, hindi ko alam kung saan ako magsisimula, pero sana mabasa mo to. Ito ang kwento ng reaksyon naming dalawa ni Carlo. Ang long-time boyfriend ko na feeling ko unti-unti nang nagiging total stranger. Nandito ako ngayon sa office, sa ika-25th floor ng isang glass building sa Ortigas. Masyadong modern ang lugar, puro glass panels at high-tech equipment. Ako nga po pala si Hazel, naka-headset at nagtatype ng report para sa team lead ko. Pero kahit sobrang busy ng paligid, may nag-a-alarm, may nagtatype, at nagmo-monologue sa call. Pero hindi yun mapapantayan ang gumugulo sa isipan ko. Katabi ko si Bea, 28 years old, single mom, laging naka-corporate attire. Pero ang aura, sobrang chill at street smart. Uy Mars, bakit parang lalo kang nagiging ghost yan? 3 days ka nang silent. Ano naman bang drama niyo ni Carlo? Bulong niya, habang nag-aabot ng iced coffee. Si Carlo, 30 years old, engineering graduate, nagtatrabaho sa isang construction company, macho at chinito. Pero ang mata niya, na dati laging full of life, ay parang laging may cloud ngayon. Ang nag-trigger ng lahat, Kat, ay dahil lamang sa isang text. Kagabi, habang naghahanda ako ng dinner sa small but cozy condo unit namin, nakita ko ang phone niya. From Diane. Open and close parenthesis, work. Good job today, sir. See you tomorrow sa site. Pakidala na lang yung blueprint na nakalimutan mo. Enjoy the night. Normal ba yan, Kat? Yes, normal kung titignan mo lang. Pero ang problema ko, wala akong alam na Dayan. Hindi niya na-mention kailanman. Nang dumating siya, nakaputing polo shirt at denim jeans. Halatang pagod. Ang reaksyon ko? Nanginginig ang kamay ko habang inabot sa kanya ang phone niya. Carlo, who is Dayan? Bakit ngayon ko lang siya narinig? Are you seeing someone? Hindi ako sumigaw. Ang boses ko, Kat, parang basag na salamin na gusto nang mag-collapse. Ang mukha ko, parang piniga lahat ng luha. Pero walang tumulo. Just pure shock and betrayal. Nakita ko ang gulat sa mata niya. Hindi siya agad nakasagot. Hazel, please calm down. Si Dayan, kasama ko sa project. Siya yung junior architect na bago. Wala lang akong time na ikwento sa sobrang pressure sa trabaho. Bakit ka ba nag-o-overthink? Biglang nag-ring ang phone ko. Si Mama Lily. Si Mama, 55 years old. Retired high school teacher. Laging elegant kahit naka-duster lang. Very protective at very perceptive. Naka-loudspeaker ang call ko sa sala. Anak, okay ka lang diyan? Narinig ko parang may nag-aaway. Doon nagsimula ang breakdown ko. Ma, hindi ko na alam. Si Carlo, may iba yata. Walang panik, walang drama. Tahimik lang siya. Hazel, pakinggan mo muna siya. Carlo, are you cheating on my daughter? Be honest with me. Ang boses ni Mama. Kat, parang hukom sa korte. Walang takot. At kakaibang kalmado. Saktong tumawag din ang papa ni Carlo, si Tito Ben. Si Tito Ben, 60 years old, gentle and old school.
Hindi siya nakikialam unless sobrang seryoso na. Carlo, put your mother on the line. Nakita ko ang post mo. Sabi mo may problema kayo ni Hazel. Huwag mong gagawin yan sa anak ni Lily. Mag-usap kayo ng maayos at harapin mo kung ano man yan. Kaya ngayon, Kat, after all the crying, after a long silent night, eto ako sa office. Incomplete ang report ko. Malamig na ang iced coffee ni Bea at naghahanda na akong umalis ng maaga. Hindi ko nahahayaan na ang story namin ay maging suspense thriller na lang. Ang tanong ko sa'yo, Dear Kat, at sa lahat ng listener ng channel na to, dapat bang bigyan ng chance ang isang taong mahal na mahal mo pero naging sobrang tahimik na at malamig sa'yo dahil lang sa hindi pa natin alam kung totoo ba ang suspicious natin? Ang suspicious ko? Magbabasa na lang po ako ng inyong sagot sa comment section. Kung sakaling mapipili itong basahin sa Dear Kat, maraming salamat po. Nagmamahal, Heartbroken Hazel.